Hello guys, how to drive Tiptronic minivan. Tiptronic guys, hindi siya automatic, hindi siya manual. So kaninga posisyon is manual. Ay, kaninga posisyon ano yung automatic. So ang automatic niya, siya na bahala mag-reduce sa yung gear. Depende na sa imong tamak sa imong sarili. Kung kusog po imong dagan, so siya na bahala mag-change. Ikan sa 1, 2, 3, 4, and 5. Ano yung sa iyang automatic. Kung din sa iyang manual, isang pag nagadagan ka ng iyang naka sa automatic, pwede na ka mag manual mode. Manual mode na siya guys. So katunggigan ka sa iyang automatic gear 5, so ilagay mo dyan sa manual. So naka-automatic din nasa gear 5 rin. Nasa imo lang kung pwede na ka mag-reduce, up mo lang ang reduce. Kung mag-plus ka, pwede na ka mag-down. So kung gusto mo mag-automatic, balik mo na imo. Automatic na nasa naman. And then ang si Tiptronic guys, pag naka-automatic mode siya, gawa sa niyang eco mode function. So pag naka sa manual, hindi lalabas yung eco mode function niya. So pag nakadito ka sa automatic, mas makakatipid ka ng gasolina. Kaya kung sa ano ka, manual mode, mawawala ang eco mode sa imong dashboard. And then pag i-change mo, ilagay mo sa automatic, lalabas yung eco mode. So mas makatipid pag automatic yung gagamitin mo sa Tiptronic pag naka automatic gear ka or naka automatic decision ang imong gear shift. So ang tanong, hindi ba masisira yung naka-automatic ka tapos ilalagay mo agad sa automatic? Hindi po yan nasisira guys, kasi si Tiptronic naka-automatic ito na, kasi meron itong EGS. So ang gamit ng EGS, siya na bahala ang mag-change. So parang automatic din yung ano yan, yung function niya. So gaya nito, galing ako sa automatic, ilagay ko sa manual, hindi po yun masisira kasi yan ang gamit ng EGS niya po. Kaya meron itong EGS basta Tiptronic. So iba-vlog ko na rin kung ano po yung EGS. So naka-separate video po yun, andyan po sa link. So ito lang, magbili muna ako ng ulam guys para sa pang-ulam. Bye bye, see you to next video.
Bye bye guys.